Ito naman, tuloy-tuloy lang tayo dahil sila na lang ang pagtatanungin ko para hindi na ako magtatanong at para wag magalit ang ating mga viewers. This is Boyet from Isabela. Okay, Isabela naman. Tanong ni Boyet, magkano po ang expenses para makapag-set up ng solar energy sa isang simpleng household? So, depende kung ano yung energy consumption niya. Yes, No? depende sa inyo. So, sa simpleng household, siguro yung 250 watts. Yes, 250 watts, pwede na yon. At Mga ano lang yun, mga a few thousand lang. mga 20,000 or less. Mga 15 to 20,000 Sagot lang na yung ilaw mo, at least. Yes. No? Hindi ka na, ilaw at saka hindi ka na madidiliman. wag lang TV, pwede dyan ng radyo. Radyo. O Radyo. kung hindi, paggabi naman, or paggabi, pwede pa rin. Ano? Kung, Pwede. Yung, Oo. ano. Kung mayroon kang Battery. battery, Backup, oo, yun. yung storage. Yung hindi mo nagagamit sa araw na ano, no? Na-store doon. Na-store. Oo. Kung ventilador, kasi paggabi naman, patay naman ang ilaw, ventilador naman ang Ventilador, bukas. O tama. minsan TV, no? Kung LED TV na maliit, matipid lang yun. Okay, ang solar energy ba ay para lang ilaw, hindi pwede sa appliances katulad ng TV? Sinabi nga ni Mr. Gani, kanina pwede pag yung solar panel mo malaki ang kapasidad. Tama ba yun? Oo. So pwede kahit refrigerator kung yung investment mo is sabi yung 5 kilowatt, ano, oo, pwede na 'yon. Pwede kang may 3 air condition. Ganun ba? Pwede, oo. Kung tag 1 horsepower lang na ano, pwede ka doon sa kung lalo na kung mag-off-grid ka na hindi ka grid tied, pwede 'yon. Okay. So ibig sabihin wala ka nang pakialam sa Meralco o dun sa power Off-grid. cooperatives, Oo, no? Basta pero- yun sa'yo na lang. Oo, pero mag-invest ka rin sa battery para naman Sa gabi meron ka rin. may store sa gabi na wala nang sikat ang araw ay mayroon kang mahuhugot na na-store doon sa battery mo. So Ayun. magagamit mo yung na-harvest mo sa araw na enerhiya. Okay. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabasa ng inyong mga katanungan. Erasmo Cabrera ng Bago City, Negros Occidental. Tanong ni Mr. Cabrera, mga China-made na solar panel, okay ba yan, TY? Okay naman ang mga China solar panel, ngunit dapat ay kilala nila yung supplier at Sa China, lahat may Class A, Class B, Class C. depende sa budget mo. Sabi nga, kung gusto mo, kung ang budget mo ay pang European budget, mabibigyan ka rin nila sa China. Pero yun na nga, kailangan alam mo na mayroon kang hahabulin kung sakali na kinabukasan hindi na gumagana ang panel mo. Yun sa inyo naman siguro may warranty yan. Yes, mayroon tayong product warranty. Aha. So, pwedeng pamatagalan. Yes, pwede tayong pang matagalan. Ito, personal na katanungan, dahil laging nakabilad yan sa araw, hindi ba yan na rumurupok na o ano, yung solar panel? Kasi parang tiles yan nakikita. Hindi naman. In fact, yung yung malalakas na hangin at mga bagyo kaya niya up to 180 kilometers per hour. Ang kalaban lang ng solar panel, yung pagka nababato, nagkakaroon ng nagka-crack kasi yung panel. So, pero nare-repair naman. Or yung iba, pinapalitan. Pero pag binato naman yung solar panel mo, pwede mo rin yung batuhin. Nang tingga. Hindi, sorry. Wala po bang rent-to-own finance scheme sa solar power from Annie of Quezon City? Okay. Yun na nga sinasabi ko kanina na may mga bangko ngayon na pinifinance nila yan, yung solar leasing ika nga. So mayroon pong gano'n na scheme na pwede mong rentahan. Solar leasing ang tawag dyan. Okay. So, how do they avail of that? Merong mga banks na part of the energy program yan, di ba? Parang suporta na rin nila sa environment. Pagkakaalam ko kasi meron talagang ano yan meron talagang corporate social responsibility na nakatahi dyan sa solar panel dahil wala ngang carbon emission yun Yes. So wala talaga, walang pollutant, wala kang pollution, wala kang byproduct na toxic, makasasama sa environment. So itong mga solar panel na ito, paano ba ito? Itong solar leasing na ito, anong bangko ba ang... sila na lang maghanap. Mahanap Siguro pwede nila kaming kontakin para i-connect namin sila doon sa bangko na sinasabi ko. Mahirap banggitin natin dito ang kung anong bangko yun kasi parang ina-advertise natin sila. But Tama. we can
we can help them. Maybe. I think we have time for one last question or two last questions. Kaloy Morales from Tagum. Tanong ni Kaloy, pwede po bang installment ang bayad sa solar power 5 years to pay? Pwede po yan. Pwede. Pwede po yan. Okay, last question from Bel Margal of Surigao. What is the good quality or brand of solar? Meron pa palang second to the last. Siguro Solarco. Yes, marami namang mga brand sa merkado na dependable. Pero yun na nga, alamin nila kung ano yung Know yung your supplier, supplier. nila. Okay. Yes. Yun ang pinaka ito, last question before you give them your contact details. From Dino Dimalutang. Dino Dimalutang from Marawi City. Okay, batiin din natin ang ating mga viewers sa Marawi. Pwede paki-explain ang backup para mag-store ng current. Briefly, yung hindi nyo nakukonsumo sa araw habang mainit ang araw, yung excess niya napupunta sa baterya na pwede nyo gamitin paggabi. Tama. Tama yun. Tama yun, Miguel. Hi kay Mr. Dimalutang, no? Tama yung explanation mo na yun na nga, isa battery mo ay na-store mo dyan ang harvest mo doon sa araw na ikaw ay yung malakas ang sikat ng araw. So, na-store yan doon sa baterya. Kung yung pumapasok, 100 watts, kunwari lang, Oo. at ang konsumo mo is 70 watts lang, yung 30 watts, savings mo yun. Savings mo magagamit yan. sa Pero gabi. dito sa net metering naman, dito sa atin sa Metro Manila, ay usong-uso ang net metering na yung hindi mo na kailangan ng battery. Pero dalawa yung metro mo, yung isa ay metro na bigay sa'yo ng Meralco. Mayroon ka namang sariling metro kung ano yung siya naman ang nagigets doon sa na-harvest mo sa solar panel mo doon sa bubong mo. So, kung may kakulangan yung production mo, ay yun naman ay Kukunin mo na lang sa Meralco. Yung kulang. Doon mo i-import yun. So, kung may sobra ka naman, babaya. Pero ito nga nakakatawa rito kasi kung ikaw ay magbibenta sa Meralco, ikaw ay magbibenta na 5 piso per kilowatt hour. Pero kung ikaw naman ang bibili sa kanila ay magkakahalaga ng 12 pesos per kilowatt hour. Okay. So medyo, pero kahit na paano katipiran pa rin yan. Malaki Ubus na ang oras natin para ngayon. Dapat magka-phase 2 ito. Very interesting discussion. Parting shots and your contact details. Very briefly, sir. Maraming salamat, Miguel, at maraming salamat po sa ating mga tagapakinig at mga televiewers mo. Ako ay nagagalak sa pag-imbita mo sa akin. Magandang gabi po sa inyo. Ang aking contact number po ay 0919-351-2026. Maraming salamat, Miguel. Okay. Join us again next Wednesday evening, 8 p.m. here on General Assignment. This has been Miguel Hill. Have a pleasant good evening.